bakit tayo nag-i-inner lane dito as a beginner, ha? Kaya sabi ko, okay lang dito ka sa inner lane, nasa 40 ka. Alam mo bakit? Mas pressure sa beginner na nandiyan ka. Kasi nga marami is gumagamit ng kalsada natin na hindi alam. Kita mo yung sa kantuhan, bigla man lang na may lalabas. Yung jeep natin, bigla na lang yung natigil yung mga yan. Kaya mas safe ka dito. Lalo sa ganito, probinsya. Marami dyan nagmumotor race na ang alam ay magmotor na. Oo, pero hindi nila alam yung mga rules ba. Na kapag sila magjo-join sa National Highway, dapat tumigil mula. Tapos may isa pang sitwasyon. May mga tricycle. Naliliko mula bago lilingon. Kaya ikaw yung nakakaalam, ikaw mag-a-adjust sa kanila. Bakit pressure sa isang beginner katulad mo? Pag pinapwesto ko yan dyan, tapos manual, pag yan biglang may motor na dumungaw dyan, mamemorino agad yun. Patay ang makina, di ba? Ikot dito siya. Dito naman, ang purpose naman dito sa beginner, bakit namin pinapupwesto dito? Basta at least 40 or more than 40. Kasi at least na-expose siya sa kasalubong. Di ba kayo, mga natatansya nyo na kailangan hindi kayo lumalabas din sa kabila. Ganyan na siya ng pagitan. Pero kung yan ay may trailer, ibig sabihin may ganyang hila, ang pinaka-proper na pwesto mo sa likod niya, kailangan nakikita mo yung side mirror niya. Kasi para kita ka rin ng driver. Sabi nga dyan, kung anong haba ng iyong sinusundan, yun din yung layo mo sa kanya, yung distansya. Yan, tulad yung trailer truck na yan. Halos pares lang kayo ng haba niyan. Pati ganun lang din ang pagitan mo, isang sasakyan. Yan, mga jeep na yan, basta na lang yan kumakaliwa. Kaya tama yung ginagawa mo. Dito nga, mas safe mag-warning ng busina kaysa ilaw. Kasi tulad ng iba, hindi ko naman nila lahat. Yung ibang jeep, hindi nila alam yun. Maraming kasabay ka na sa kalsada na kulang sa kalaman. Kaya ikaw naman lang may alam, ikaw ang mag-a-adjust. Hindi mo pwedeng ipilit ng karapatan mo dyan. Gulo ang resulta. Sundan mo lang yung truck. Kasi yung mga nasa kaliwa mo, nakaliwa yan. Mga settings ng traffic light ay hindi accurate. Yan. Pwede ka mag-go kahit naka-stop. Pero kung sundin mo batas ay stop, dapat stop ka talaga. Yan yung sinasabi ko lagi sa mga nagko-comment sa akin sa abroad. Ang kalsada dito sa Pilipinas, situational. Hindi yan katulad ng kalsada nyo na accurate yung mga traffic lights. O bakit hindi ka pwedeng dumiretso doon? Wala namang nakaliwa. Ang nakago ay kaliwa. Sabayan mo na, di ba? Ang settings ng traffic light may problema din. Dapat yun sabay na nakago para hindi ma-confuse yung mga katulad yan. Halimbawa mga galing ibang bansa magdadrive dito ay naka-stop. I-stop talaga yun kasi yun ang nakasanayan nila Pag hindi mo ginamit ang iyong common sense dito, initiative, kailangan lang naman dito alerto ka. Mabilis ka mag-react, mabilis ka mag-desisyon, mag-desisyon ka ng tama. At the same time, maging mapagbigay, marunong ka magpaubaya. Huwag mo ipipilit ang karapatan mo. Sabihin mo, ikaw yung wala sa linya sasabayan mo, hindi. Kailangan makapagbigay ka na lang para walang gulo. Ganyan ang kalsada ng Pilipinas. Ganyan ang driving dito. Yan, katulad yan, di ba? Minsan may mga driver, ang mga tao nakatawid na, sa pedestrian na. Naghahabol pa, na parang gusto. Alam mo ba yun, yung una, para bang inaagawan sila ng oras ng mga tumatawid. Ayaw na lang pagbigyan. Yan, katulad yan, pagka lang sa gitna na yan, nakatungtong na ng pedestrian yan, respeto na ang kailangan niya. Kailangan tumigil ka na, patawirin mo na. Pero siyempre, kung malayo ka pa naman, yun nga, pakiramdaman nga, di ba? Malayo ka pa lang, siyempre, slow down ka, tayo mo makatawid. Pero kung halimbawa, nandiyan na ang tao, andito ka na, full stop ka na. Sulyap sa kanan. Pasok. Speed up.
Dahil pakalawa, sulyap ka kagad sa kanan para pagkaalaman, may chance kang iwasan siya. Una lagi ang sulyap, signal. Malakasan lang naman yan ang pakiramdam dito sa kalsada. Lalo pagka ganyan ang kalsada na may nabiyahing jeep. Oo, Maganda nga masanay ka sa ganitong kalsada eh. Alam mo yun, may mga jeep. basta-basta na may natigil. Oo. Wala silang pakialam. Pero hindi naman lahat. May jeepney driver din naman ako eh. Tagal ko rin naging jeepney driver. Oo. Dapat na-educate talaga. Oo. Hindi lang driver, dapat lahat ng road users talaga. Oo. Dati nung namamasada ako ng jeep, alam mo naman ang tang Pinoy. Hindi naman lahat. Pag sinabing para, gusto doon talaga ipapara. Wala silang pakialam kung bawal yun, di ba? Ay ako hindi. Pag malayo, magre-reklamo. Oo, magagalit pa yun. Ay ako hindi. Talaga sabi ko, hindi po pwede. Kailangan ko po kayo tabi para sa kaligtasan nyo. Dahil pag mayroon nang nangyari ho sa inyo dyan sa gitna, nahagip kayo dyan ang kasunod ko, ay responsibilidad ko po kayo. Ako kasi, isang katwirang ayaw ko kasi minamadali. Gusto ko talaga laro road safety, barangay road, city driving. Second day, po sa parking. Apo. Kasi ang parking, talagang challenge yan sa mga baguhan. Kasi kailangan mo ulit-ulitin. Hindi po pwedeng napasok mo lang siya ng isa, okay na. Apo. Nagawa mo siya ng isa, okay na. Kasi ang parking namin dito, ang pinaka-evaluation namin dito, kailangan magawa mo siya ng ikaw. Apo. Tuturuan ka sa una, iikot ka ng ikaw, mag-park ka. Wala, no coaching yun. Apo. Kasi para masabi mo sa sarili mo, ano, kaya ko lang parking kahit wala nagtuturo. Pero siyempre, tuturuan ka muna. I-guide ka muna. Ganun kami dito. Mapansin mo, nababa kami ng sasakyan. Ang purpose kasi doon, bukod sa pinalalakas ang loob ng estudyante, pinalalabas ang diskarte ng estudyante. Sariling diskarte. Apo. Kasi po, pag nakuha mo ang parking, pag nakapag-park ka, ang mararamdaman mo na, proud ka sa sarili mo. Pag lumabas ka ng Tolentino, basta't nag-continuous ka lang ng practice, Apo. talagang madali mo ma-overcome ang driving. Kasi ang pagtuturo nga namin dito, hindi naman para lang magka-lisensya ka. Hindi lang para magka-certificate ka. Ang goal namin dito, yung makadrive ka after mo dito sa amin. Makadrive ka mag-isa. Maraming nga po nagsasabi sa akin na i-ano muna, i-picture muna. Oo. Ay, ayoko. Gusto ko matuto mag-drive. Yeah. Malayo-layo din yung ilikutan natin yun. Apo. Tsaka puro more on barangay road ang dinaanan. More barangay road, bypass, traffic. Apo. Busy road pala, busy road. Hindi naman totaling traffic na traffic. Ako kasi mahilig ako ace alam ba yung mag-discover ng mga, hindi ayaw ko kasi ng pangit, gano'n uli-uli na lang dyan. Oo nga po. Oo. Kaya nagtataka yung mga estudyante ko minsan unang araw pa lang kung saan kami nakakasuot ng mga ganito ba. No. Kasi parang nauumay na rin ako dyan sa Paalaminos. Tsaka pagtingin ko kasi sa estudyante na katulad mo, Apo. hindi ko na talaga kinukuha niya doon sa Malapad, doon sa Alaminos. Hindi na. Pero yung mga estudyante ko namang mga takot pa sa mga kasabayan, doon muna yan sa Alaminos. Knowledge na natatakot pa sa maraming kasabay yun. Pero pagka nakadrive naman sila doon, proud na rin sila. Oo. Pero pag mga katulad nyo, wala, boring na yung ganong ruta. Dapat sa inyong mga ruta, tulad ng ruta natin ngayon. Apo. Ako, mas gusto ko yung ganitong mga sitwasyon, yung nag-slow down, alam mo yun, give and take, Apo. join sa intersection, nagko-cross sa kalsada, yan yung mga gusto kong natututunan ng aking estudyante. Kasi, yun talagang pinakakuan talaga, yung nagko-cross, yung walang stoplight. Ito lang ang ginawa natin kanina sa Balbal, yung kumaliwa tayo, yung mga gano'n, sa mga intersection, walang mga traffic enforcer, give and take, pakiramdaman, yung pala sa medics kanina. Apo. Yan. Kaya po pala, minsan, pag kami nadaan dito, may nakakasalubong po kami Tolentino, Top Drive, yun. Pinapasok po pa talaga dito.
vertical mo na siya. Hindi na-remind na kapag ganyan, yung titigil pala yung mag-assign. Dito, kasabayan namin dito lagi si Top Drive. Opo. Yung mga sitwasyon na dapat nararanasan ng estudyante. Tsaka very good yung ginawa mo, ha? Dapat yan, pag-clear na, no? Yung mga tricero may pagtingin-tingin pa eh. Bakit? Namabagalan ka sa amin. Ano i-expect mo sa amin? Kasing bilis mo.